Lord God, your love brought us here, Lord. Your love gathering us, Lord, in this worship. All I hope for is
Fresh
sa aming mga inilapit, itinulog sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan. No? So tuloy lang natin yung pananalangin natin. Sana po hindi lang pag Sunday, kundi everyday isama nyo sa panalangin nyo. Kasi sumasagot si Lord. No? Sabi mo nga, sumasagot si Lord. At bago siya sumagot, syempre napakinggan niya muna tayo. So ganun lang, ano? Napapansin nyo, pinapalit-palitan natin yung ating prayer item. Ibig sabihin, either sinagot na ni Lord o pinabago ni Lord. Sabi ni Lord, ibahin mo na yan, anak, ito yung gusto kong ibigay sa inyo. Yan, di ba? Isang sekreto po. Gusto nyo na isang sekreto sa effective na pananalangin? Sino may gusto ng gano'n? Yan, sabi po, tinuro ni Pablo yan sa mga taga-Rome, no? Sa mga faithful sa Rome, mga Romans. Sabi niya, hindi natin alam kung ano hihingiin natin, kaya humingi tayo sa banal na Espiritu. Ask the Holy Spirit, no? Para tulungan tayo sa ating pananalangin. Kaya, isang tip, pag pumasok tayo sa oras ng ating pananalangin, intercession, spending time with the Lord, ask for the Holy Spirit to be our counselor. Paano niya tayo gagabayan? Yan, amen. So, ayan again, salamat po sa mga nagpa-participate. And, announcement po, sisimulan ulit natin yung nakagawian natin. Nung una pa kami napunta dito, I think 16 years ago, nagpapapirma po kami. Nagpapapirma si Pastor. Kaya mag-alala, hindi lang papapirma inyong ari-arian o ano man. Yung nagpapasign up kami ng commitment to pray for a certain hour. No, isang particular na oras ng araw na tayo ay nagko-commit na mananalangin. Yung mga nilista na yan. Okay? Yung mga nilista na yan, o kahit hindi yan, may nilid sa inyo si Lord, pinaalala ni Lord si Pastor Jay, ingatan niyo po. Pag may pinapaalala sa atin, ipag-pray po natin. Okay? Malaking bagay po yan kasi hindi natin alam, baka may haharapin na pagsubok, o may pinagdadaanan, o kaya baka may inaambang plano ang kaaway, nakakatulong na tayo ay nananalangin para sa isa't isa. So, nagpa-print ako kay Ate Len. So, ano po yan? 24 hours. Oh, gusto 24 hours. So, ibig sabihin na we sign up kung ano yung oras lang na kaya natin. Okay? So, kung ito yung oras na kaya mo, di sige. Okay? At not necessarily na isang oras, pwede naman ko ilang minuto. Basta natapos mong mag-pray, okay na yon. Pero yung pipilitin mo tapusin, baka it's performing for the Lord, not communing with the Lord. Okay? So, sana pag-pray nyo po, anong oras nyo gusto na sumama at manalangin para sa ating church family. Kasi malapit na rin yung ating anniversary. No? At marami pa tayong gagawin para sa taon na ito. Okay? Maging kayo nasa tahanan. Okay? Pakibati mo yung katabi mo, sabihin mo, isang pinagpalang linggo sa'yo. Maging kayo nasa tahanan, batiin mo yung katabi mo, isang pinagpalang gabi, umaga, hapon sa iyo. So welcome sa ating Sunday worship service. Palakpakan nga natin ang Panginoon, sa panahon, sumisilip yung araw, lumalaban, Tinignan ko kagabi, sabi ko, ano kaya panahon bukas? Kasi may weather forecast sa cellphone. At medyo accurate siya. So sabi ko, gaya nung pumunta kami sa Cavite para makiramay kay Kuya Tami sa pagkamatay ng tatay niya. Tinignan ko yung weather forecast sa Cavite. Hindi naman uulan hanggang gabi. Oo nga, hindi naman umulan. Medyo umulan ng konti dito, pero doon hindi. So dito nakita ko, lagpas 50%, 90 pa nga nakalagay. 90, 80, sabi ko ganun. And praise God, si Lord, kaya niyang baguhin kahit ano yung na-pick up on na forecast. Palapakan natin ang Panginoon. Doon po pinapatunayan, that only proves that our God is God over everything, even weather. Di ba? Pinahinto niya yung bagyo ni Jesus. So, ganun lang po. Pero true to be told, kanina nakikipulso, pinupulsahan ko po kung kumusta kayo dito. Siyempre, ayoko naman po na lumangoy tayo papunta ng Taytay, ng church. Darating kayo rito, basang-basa sa ulan. Ayoko naman magkasakit kayo. Pero praise God naman, sabi nyo, tuloy mo, minto. Kasi lakas din ang ulan sa Antipolo. Okay, kaya pag ganun po, let's pray and be one. Lord, give us favorable weather every time we gather. Pwede ba yon? Sabado, ipag-pray po natin, the whole week, Lord, favorable weather po sa darating na prayer meeting or upper room Wednesday, favorable weather sa darating na Sunday at gawain.
So, pakipray po next Sunday na maganda ang panahon kasi may gawain. Sabi mo, may gawain ang mga kabataan next Sunday. Yan, di ba? Sino rito gusto maging best student ever? Ako gusto ko yun. Sabi ko, attend ako eh. Para maging best student si Pastor. No, so next week po yan, gawain po ng ating mga kabataan, Revival Generation Taytay. Okay, they will kick off the second half of the year by sponsoring a free seminar about study habits using biblical principles. So sana mag-anyaya po tayo. Pwede bang kahit isa lang, bawat isa? Kung marami, praise the Lord. No, praise the Lord kung mas madami. Kasi mas madaming makikinabang. Alam nyo, kailangan natin ng mga maayos na estudyante. Mga estudyante na hindi lamang matatalino, kundi mga estudyante na maayos ang value system. Baliwala kasi ang talino pag palyado ang ating value system. Di ba? Pansin naman natin dyan, yung mga nangungulimbat, ang titindi ng credentials doon. Yan, yung mga nangungurap, alam naman natin, matitindi ang mga tinapos. Pero ibig sabihin nun, hindi sapat na matalino lamang. Kailangan binago ng Diyos. Okay? Kaya, yan, sa darating na linggo po, yung first installment. Kasi maraming installment po yung pass or fail. So, ano natin yung pinaka-basic, paano maging maayos na estudyante sa paaralan. Okay? May mga dinadagdag na po tayo doon, gaya ng integridad. Yan. Bakit kasama integrity? Kasi alam naman natin, okay? May gumagawa ng assignment, hindi siya sumasagot. Si AI ang sumasagot. Ayan. So, tatalakayin natin ano ba yun? Pastor, paano ba yun? Okay? Parang may mga napapangiti sa inyo. So, yan. Tatalakayin natin. Pastor, ano ba yan? Matuwid ba yan? Ano ba? Pwede ba yan? Sagutin natin sa Sunday. Amen? Kaya paanyaya po, kahit isa. May mga naglista na po, praise God. May mga nagpaanyaya na rin, may mga nag-imbita na rin, praise God. Kaya ituloy lang po natin, may 1 week pa tayo, na maging masigasig tayo sa pagpo-promote ng gawain. Kasi para sa kanila lang yan. Okay? So ngayon, simulan natin ang ating mensahe before we receive the word of the Lord. Yung kanyang salita na ihahasik sa ating mga puso. Let's pray. Yes, Jesus, your word made flesh, your word gives life, Lord God. At sabi nga, sa salita ng Diyos, hindi kami mabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa aming Ama, sa langit, sa inyo po. Kaya panalangin po namin ngayon, buksan niyo ang aming puso, gawin niyo po matabang lupa, alisin niyo po, Lord, yung mga weeds, Lord, yung mga damo na siyang pwede pong pumatay sa iahasik na mga binhi ng inyong salita sa buhay namin. We pray, hindi po ito masayang, hindi po ito matangay, ng kaaway, tumubo po ito, hindi lang tumubo, mag-ugat, at hindi lang mag-ugat, kundi magbunga sa aming buhay. Magbunga po, 100 folds pa. Just pray, Lord God. Refresh us with your word, equip us with your word, make us mature with your word. God. At dun sa mga yon, we know that we will be blessed by your word. Yun ang hiningi namin sa pangalan ni Jesus, Banal na Espiritu. Samahan niyo po kami, namin panalangin. Everyone say, Amen, Amen. Sige, palakpan natin ang Panginoon. Sino po rito yung naalala niyo, every summer, meron tayong pinagsasaluhang mangga, di ba? Every summer. Pero ngayon, lagpas na yung summer, meron pa din dumarating, may dumarating pa rin, may dala pa rin si Ate Lulu, tamis, no? Sino na may bless doon? Yung naka-frozen pa, tapos may Sharon pa nga, may pa-Sharon pa, di ba? Yan, uwi mo yan. Di ba? At hindi lang yan, napansin ko minsan, last Sunday, nagdala po ng, minatamis na saging, di ba? Yung minatamis na saging, lahat yung tanim po ni Ate Lulu. At manaka dati, nagdadala rin po rito si Ate Carol, di ba? Sinong nakabili o nabigyan ng avocado naman, avocado. Yan. Tapos minsan namimigay din kami ng dahon ng malunggay. Dahon ng malunggay. Pag Wednesday, nagdadala ako dahon ng malunggay. So napapamunggo tuloy ng wala sa oras. No. So, na-enjoy natin yung mga yan, di ba? Pero isang bagay na mapapansin nyo, pag na-enjoy nyo yan, ang sarap talaga ng mangga na dala nyo, Indian mango. Siguro po, ang ganda-ganda ng puno ng kalamansi nyo. Ganun ba sinasabi natin?
Hindi ano, tapos, uy, ang sarap naman itong minatamis sa saging, ano, o kaya yung hindi pa niluto, minsan nagdadala po dito, no, ng saging na saba, ay, sarap po, at the following Sunday, naku, sarap po nung saging na dala ninyo, siguro po, alagang-alaga nyo yung puno nyo ng mangga. Ganun ba? Hindi ano, ang binabati po natin kung ano yung pinanggalingang puno. Kasi kung ano yung puno, yun ang maglalabas ng bunga. Sabi mo kung ano yung puno, yan ang bunga. Kaya minsan, di ba, na pag may mga bata na, yung medyo nakukulitan na tayo, tapos, ay, kasi, ganun yung tatay, kung ano yung puno, yun ang bunga. Di ba? Ganun na sabihin. Ano? Manang-mana sa pinagmanahan. Ano? So, pag okay, mana kay ganito. Pag hindi okay, mana kay ganito. Di ba? Pero isang puno lang yun eh. Kasi pinag-isa yun eh. Nevertheless, pag-usapan po natin, dahil puno, ano po yung bunga, pag-usapan po natin, ang bunga po, pinapakita lang nito kung ano yung katotohanan. Our fruits reveals the truth. Kung ano yung bunga, pinapakita niya ang puno na pinanggalingan niya, kung saan siya nanggaling. Yan. At titingnan natin ngayon yung isa sa mga tinuro ni Jesus sa Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 43 to 45. Luke chapter 6 verse 43 to 45. Kung babasahin niyo po, panyaya ko sa inyo, my encouragement to everyone, read the entire chapter of Luke chapter 6. Basahin niyo po yung buong yan. Para maintindihan niyo po yung daloy nung gustong iparating ni Jesus. Kasi dyan, siya ay nagturo, siya ay nag-warning, at siya po ay nagpaanyaya. He encouraged. Okay, yun yung ginawa niya dyan sa tatlong yan. So, nandiyan dyan po yung blessed are those, and then dyan yung warning niya, woe to you, mga ganon. At nag-correct siya. Okay? So, tingnan natin ito ngayon. Ito yung mga papatapos na discourse niya. So, Luke chapter 6, verse 43 to 45. May lang naman. Pero himayin natin. Sabi niya, no good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. O, yan na, di ba? Yung sarap naman ng mangga. Naku, hitik na hitik siguro yung puno ng mangga nyo. Identified agad natin. Di ba? Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. So, yung sinabi ko kanina, hindi tayo kukuha ang bunga ng Indian mango. Hindi yan galing sa puno ng saba o ng puno ng saging, at yung puno ng saging, hindi yan galing sa puno ng mangga, and vice versa. Yan. And Jesus went further. Sabi niya, the good man brings good things. Bigla niya ngayong isinalpak itong metaphor nito. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. His mouth speaks. So we are blessed, Lord, by hearing the word you've spoken. Galing po ito sa naguumapaw na pagmamahal at pagmamalasakit ng puso ninyo. Kaya we just pray we be responders or doers of your word. Dahil narinig namin ito at nabasa namin. In Jesus' name, Amen. 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 So chapter 6, context po. Yan po, pinakita dyan yung teaching and healing ministry ni Jesus. Nagpagaling kasi siya na may lalaking yung kamay niya, hindi niya may unat. Kaya lang, tinitingnan ng mga papagaling kaya siya? Papagaling kaya siya, araw ng pamamahinga? Pinagaling niya, pinaunat niya. Tapos, bago yan, before chapter 6, yung mga disipulo niya nagugutom, namita sila ng mga grains at kumain bawal yan araw ng pamamahinga. So, Jesus ministered, Jesus taught, Jesus corrected. Yan po yun. Pero dito makikita natin, ang focus niya sa chapter 6 is on behavior. Everyone say behavior, saka karakteristik, katangian. Kilos at katangian ng mga anak ng Diyos na kabilang sa kanyang kaharian. Yun yung kanyang finokus dito. Tayo ay mga anak ng Diyos, kaya finokus niya po, bilang mga anak ng Diyos na kabahagi ng kanyang paghahari, ito yung mga katangian. Ito yung mga values. Ito yung mga kilos na kailangan.
at sinara niya ito, he closed the discourse by encouraging, by correcting, and by encouraging them to apply. Gawin niyo to kasi ito Sinara niya ito. Sinara niya, tatlo kasi yung ginawa niya bandang huli. So ito nga, warning sa karakter. Pangalawa, sinabi niya paano i-apply. At ito yung mangyayari para kayo nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Sino nakapanood tong balita na yung pinag-ipunan niya dahil nagtrabaho siya sa abroad for 45 years sa Zambales, inanod ng dagat yung resort. Napanood niyo yun? Last week? Balita yun Lumong-lumo siya at pati yung mga namuhunan kasama niya. Inanod sa Zambales. Kinain yung pinagawa nilang mga bagong-bago pa naman daw. No? So, imagine niyo po yung totoo yung sinabi ni Jesus. Pag nagtayo tayo, tingnan natin kung matibay ang pundasyon niyan. Kaya nga, sa Sunday, agad, announcement at patalastas, natin ang magandang pag-aaral po. Ang pundasyon po niyan ay yung katotohanan ng salita ng Diyos. Marami tayong pwede matutunan kasi dyan. Nakapakipakinabang. So, balik tayo dito. So, yun na. Isang bagay na in-emphasize ni Jesus dito sa ating passage na maganda nating tandaan, okay? Madali na kailangan natin tandaan, ang bunga, pinapakita nito kung ano yung punong pinanggalingan. Okay? Yung bunga, it tells a lot about the tree. Yan. So kung yung bunga, limbawa, maraming blemish, baka yung puno na yun, maraming mga insekto. Yung puno na yun, baka ganito. Kung matabang, yung puno na yun, malamang nakatanim sa ganitong lupa. Di ba? So, yun. So, ibig sabihin sa buhay natin, biglang itinuon ni Jesus siya sa buhay ng mga tagasunod niya. So, ganun din ang buhay nyo. Kung ano yung bunga ng buhay nyo, nagsasabi yan kung saan kayo nakatanim. Everyone say nakatanim. Kaya ibig sabihin po, napakahalaga po na atin pong tignan. We examine the fruit because the fruit reveals a lot about the condition of the tree. Okay, yung bunga po, it says a lot about the tree. So, halimbawa, may time na napapadala yung hipag ko dun sa bahay nila atin kasi may puno ng rambutan dun Puno ng atis. May time, matumal yung pagbunga ng rambutan. So, it says a lot about, kailangan sigurong fertilizer pa, o baka masyadong mayabong, kaya konti yung sustansya, kaya kailangan i-trim or i-prune. Okay? And the same goes with yung mga ubas, no? Na-review namin yan nung marriage course kasi inhalin tulad ng speaker yung pag-aalaga sa pagsasama, marriage by vineyard. So yung yung mga ubas pala, kailangan tinitrim down, yung mga sanga, baka masyadong madami kasi nadidistribute yung sustansya ng puno o yung vine. Kaya nangyayari, yung mga ubas maliliit. So kung gusto malalaki, itabasin para ma-concentrate dito sa sanga na ito, yung sustansyang hinihigop ng ugat ng puno or vine ng ubas. Sa amin, napansin ko yan, meron kasi kaming tanim ni Adele na tagal na rin bilib ako ang sipag niya, yung lagundi. Kaya pag kailangan niyo po ng sariwang lagundi, marami po kami dahon ng lagundi, tinatabas ko lang po yun. Napansin ko, mas mayabong siya, mas mataas na po yung mga sanga, maliliit na yung mga dahon. Pero ang pinakamalapit dun sa pinakakatawan o trunk, mas malalapad yung dahon. Ganon. Kaya ginagawa ko po, kinakat ko siya. Nagsasorry ako, bakit po, masakit ka, sorry kailangan kitang tapyasin para maging mas malusog ka. Ganon din po. No? So, dahon pa lang yun, paano yung bunga? Okay, so fast forward ulit. Meron din po kaming tanim doon. Binigay po nung bilas ko, yung yung mulberry tree. Meron kaming mulberry tree. Alam niyo, pag namunga siya, yung antamis. No, hindi ko pa siya nailipat sa mas malaking paso o naitanim sa mas malalim na lupa. Alam niyo, ang liit lang po ng bunga niya, matamis, pero konti lang. No, kasi the fruit tells a lot about the condition of the tree na pinanggalingan niya. Kasi yung hindi pa naitanim sa tamang lugar, nandun pa lang siya sa planter na plastic. No? Sabi sa akin, ilipat mo yan. Kasi yung pinagbigyan na isang ipag ko, nagbubunga na siya. Kasi nailagay sa tamang lugar. Okay?
So that being said, kailangan yung buhay natin, napakahalaga po na siyasatin natin. We examine. Everyone say examine. Ano ba yung bunga na nangyayari sa buhay natin? Lalo na ngayon na we are claiming we are Christians. We are claiming that we follow Christ. No? Praise God. We attend church Sunday in, Sunday out. Kasama yan doon sa prayer request natin. No, that Church Sogles Taytay family actively participate and consistently attend Sunday service kasi they miss out on a lot. Okay, mamaya yung isang mensahe kailangan pala. Di ba? Sayang. So yun, kasama yun na dinidigan natin ng panalangin. And then, okay, so ngayon, ano yung bunga? Dahil sinagot nila yung panalangin eh. Okay, nag-prepare tayo ng maaga, kahit ang sarap sanang matulog. No, sino rito kahapon napahaba ang tulog. Kahapon kasi halos maghapon umuulan ano? Ang sarap matulog. Ang sarap matulog, nakakatamad mamalengke, no? Buti na lang nakapamalengke na ng Biyernes, ganon. So, ganon na, dahil in-overcome yung sarap matulog, mas sarap sanang matulog pa, kung may gagawin padala pa. O ngayon, ano yung bunga nun dahil in-overcome natin yun? Tayo dumalo. In-overcome natin yung gusto natin makauwi pag Miyerkules ng hapon. Okay? At tayo umaten dahil may paanyaya sa upper room. Gusto kong matutong manalangin pa at gusto kong makiisa sa buhay panalangin ng church. I want to be part of those who are standing in the gap, interceding for the church. So ano yung bunga nun? Tingnan natin. Ano ba yung binubunga ng ating participation? Ano ba yung binubunga ng ating pag-take down notes? Sana may nag-take down notes? O nag-screenshot? Ano yung bunga niyan? Okay, ano yung bunga po ng pag-gising natin ng umaga? Hindi sermon ng almusal. Time of refreshing ang almusal. Yan. Diba? Ano yung binubunga nun? Tingnan natin. Okay? So dito, sa binasa natin, dito sa kabanata na chapter 6 ng Luke, Jesus narrated 3 parables. No? 3 parables sa kanyang mga disipulo na para seryosohin nila yung kanyang turo. No? To take His word seriously. Pero ang basehan nitong parable na to, do a serious self-examination sa inyong buhay. Kasi kailangan yung humayo bilang mga saksi ko. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, witness ka pala ni Lord. Now, witness po tayo. And as we go witness for the Lord, we need to do a regular self-examination. Kumusta po ba yung bunga na pinapakita natin sa ibang tao? How are the fruits? No, yung fruits of our quiet time, fruit of our Sunday service, fruit of our time with the Lord in prayer. No, kung may extra pa kayong ginagawa, may mga iba pa kayong binabasa, kumusta yung bunga niyan? As we go and witness for Jesus sa ibang tao. Napakahalaga po that we live in righteousness, Christ-likeness. Diba? We live in righteousness and Christ-likeness. Last Sunday, we studied manatiling matatag sa gitna ng pagsubok o adversity. At paypayan, yung apoy, huwag hayaang mamatay. So, yung apoy na yan, ano binubunga ngayon? Pinapaypayan natin eh. Ano ba yung lumalabas? Ano yung binubunga? So, we need to examine the fruit. Because it will reveal a lot about yung pinanggalingan niya, which is yung ating katapuhan. Okay? So, napakalaga that we pay close attention to the fruit na people are receiving from us. Yung salita na kanilang tinatanggap, yung kilos na kanilang nakikita sa atin. Okay? Pay close attention. So, di ba meron tinatawag na heart check? Maganda din, tignan natin as we do the heart check, kumusta po ba yung fruit? No? Yung bunga. I-check din natin yung bunga. So, i-check natin siya. Napakahalaga that we do a fruit check. I-check natin yung lumalabas, yung bunga. Sa amin po, sa professional counseling, sa unang-unang leksyon, unang-unang course, yung foundation, pundasyon po ng pagiging counselor, meron kaming step doon di kinausap na. Balikan mo yung pag-uusap nyo, and then mag-isip ka, ano kaya yung mas mabuti ko pang sabihin? O yung tinatawag na best response. What is the better response? So ito yung sinabi ko, ano kaya yung mas better pa na sasabihin ko kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon? Yun po yung isang disiplina ng doing a regular
self-examination. At sa atin, napakaganda sana na tayo ay mataas yung antas ng ating kamalayan, ang ating sinasabi, yung ating ginagawa, no? Kaya paminsan-minsan po, I call people's attention kasi nga may blind side tayo. Okay, mag-alala, pati si Pastor may blind side. Kaya nga, huwag kayong mangimi na ikaw lang attention ko kung meron akong blind side. No, I welcome that. Okay? Ang akin lang sanang pakiusap, examine how you deliver. Ayan agreement yun Examine how you deliver. Paano mo pa iparating? No, kasi maraming paraan ng pagpaparating At yung paraan ng pagpaparating natin ng isang bagay sa isang tao, it has something to do with, again, yung puno na pinanggalingan, yung pinanggagalingan niyan. Okay? Kaya give close attention. Everyone say, close attention sa bunga na tinatanggap ng tao sa atin. Yan ba ay salita, paglilingkod, no? Paglilingkod, pagkokorek, lahat. No, lahat. Kasi tayo ay saksi ni Jesus. Okay? So, tatlong bagay po na tungkol sa bunga na nanggagaling sa atin. Unang bagay dito, ang bunga po, no, or yung fruit na lumalabas sa atin, na binabahagi natin sa ibang tao through our actions, through our words, through our services, no, through our ministry, pwede yan. Remember po, family is also ministry, bilang tatay, nanay, anak, magulang, bilang kaibigan, bilang teacher, no? Yung fruit po is a good indicator of character. Everyone say character. Hindi po yan yung 4 doors and 4 wheels and 4 doors, Character. Yan yung pagkatao natin. Yan yung kung sino tayo, character. And I think, ngayon dahil tayo po ay bahagi na ng paghahari ng Diyos, unti-unti, hinuhubog tayo ni Jesus sa kanyang character. Kaya nga Christ-likeness. Sabi yan, pinaalala niya sa Luke chapter 6, ayan nga, 43 to 44. Sabi niya, no good tree bears bad fruit, and does a bad tree bear good fruit? Each tree is recognized by its own fruit. So yung yung bunga po, it's a good indicator of the tree. So yung lumalabas sa salita sa atin, yung pamamaraan ng pagsasalita natin, it tells a lot about yung pinanggalingan ng salita na yun. Okay? It tells a lot about yung pong pinanggalingan nun. Pwede pinanggagalingan nun pagkairita, pagkagalit. Pwede nga pinanggagalingan nun pagmamahal. Pero take note, pwede pagmamahal ang pinanggalingan. Pero kung may mas malalim pa po tayong issue, apektado rin kung paano natin siya i-deliver. No? I-deliver. Kasi may mga sugatan na nakakapanugat din ng ibang tao. Hindi naman lahat. Okay? So, yun. Kaya tignan natin, ito bang pagmamalasakit kong ito, ang motivasyon ko ba ay sugat o pagkabagat. Kaya nga, I encourage people na, nasabi ko na ba yun sa kanya pag may hinihinga? Hindi ho, Pastor. Okay na ho yan. Mukhang hindi okay mukhang hindi okay. Tapos sinasabi ko yung danger. Alam mo ang danger niyan? Pag napuno ang salo, sabog. Kasi nakapanood ng kapag puno lang ang salo. Di ba? MPJ, di ba? Ano nangyari nung napuno yung salo? Di ba? Kinalos niya. Kaya maraming relasyon po nagkakalusan kasi napuno ang salo. Kaya isa pong aralin natin ay paano ba natin i-communicate? No? Kasi tandaan po natin, our conduct is a result of our character. Ano yung character natin? So, alam ko naman lahat tayo ay binabago pa ng Panginoon. We are all works in progress. Tayo po ay lahat God's workmanship. Okay? Tayo po ay pattern, clay in the hands of a potter. No? Yung humuhubog ng clay. At minsan may mga pagtutuwid ng Diyos na masakit, pero ang ganda. No? Ang ganda. Kaya ano ibig sabihin nito? So kung tayo laging galit, it-reveal sa karakter ng isang galit. Bakit galit? Yung pala nung bata, sugatan pa, may mga lagi na papagalitan, kaya ngayon may kapangyarihan na pwede nang ilabas yung hindi na ilabas noon. No? Yan. So, conduct is the result of character. Bakit kimi? Bakit kimi? Kasi pinanggagalingan niyang ugat ay yung ugat na lagi sinasabihan na tumahimik ka.
Aba, sasagot ka ba? Ganon. Di ba, ganon? Mga natatawa, malamang na gano'n kayo, ng magulang, ano? No, magandang paliwanag naman, paliwanag. Sa mga magulang, turuan po natin paano magpaliwanag yung mga bata. Tayo rin, matuto tayo. So, conduct is the result of character. Sinabi ni Jesus yan sa Matthew 12, ano? At actually, yung binasa natin, mababasa niyo po yan sa Mateo, pati sa Marcos. Yan, sinabi ni Jesus yan, make a tree good, and its fruit will be good. Make a tree bad, and its fruit will be bad. So, marirecognize kasi ang puno sa kanyang bunga. Again, Indian mango, galing sa puno ng Indian mango. Okay? Hindi po yan galing sa puno ng manggang kalabaw o manggang piko. No, hindi po yan galing doon. Sa ano po, nakapunta ng Guimaras, iba yung lasa ng mangga ng Guimaras sa mangga ng, ano ba, Pangasinan. Mas lalo, medyo malapit ang lasa ng manggang Sambales sa mangga ng Guimaras. Pero kung makikita natin yung kalidad ng kanyang buto, mas manipis po yun. Napansin ko, mas manipis yung buto ng mangga ng Guimaras kesa sa mangga dito sa atin o sa Sambales. Pero magkasing tamis. Okay? So, yan po, a tree is recognized by its fruit. Pero kahit na, halimbawa, kahit na po yung puno ng mangga, Sambales ba yan, Guimaras ba yan, o kahit sa Taytay, apektado pa rin yung bunga sa kalagayan ng puno. Yan. Kaya minsan may mapakla, no, may tama. So it tells a lot. It tells a lot. It tells a lot. Kaya nga sabi ni James, pinaalala niya rin yan. Sabi niya, my brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. So, ang bunga po will always follow doon sa uri ng puno na pinanggalingan. Maging tubig. No? Hindi po tayo pwedeng, unless meron tayong kapangyarihan na kagaya ni Jesus, uhaw tayo, nasa beach, may nakalimot magdala ng tubig. Alam niyo na nakakatuwa ngayon kasi, sino rito, yung time, inabot niyo yung time na pag nag-outing, kailangan dala mo lahat. Kasi pag pumunta ka doon sa resort, walang mabibilihan. No? Luluwas ka pa. Dati naalala ko nung boyfriend father ko, pag pumunta talaga sa beach, sarado na yata yung beach na yun, narinig ba yung Lido Beach, Matambungkay, di ba? Pumunta ka doon. Pag nalimutan mo yung tubig, o kaya naubos yung tubig, lagot. No, lagot. So, walang tubig. Hindi naman pwedeng, kumuha ka na lang doon sa doon sa dagat, sumalo ka lang, pag ganun mo, magiging tubig, tabang yan. Hindi, no? Kasi pinanggalingan niya ay tubig, alat. Yan. Pero lang kung meron kayo dalang water, desalinator, no? Ba, may portable, piluwas doon, paglabas, tubig tabang na, di ba? Mineral na. Hindi eh. Okay? Ganon din, no? Ilog. Okay? Ganon din ang ilog. No? So, hindi yan mag-aano ng tubig alat. Kasi kung ano yung pinanggalingan, ganon yung kanyang bunga o ano yung lalabas sa kanya. Yan. Dahil doon, napakalaga, why we need to examine the fruit that comes out of us kasi it shows the inner transformation. Everyone say, inner transformation. Ano po yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa kalooban natin? Kasi yung inner transformation is always connected to our outward expression. Kung ano yung kinikilos sa labas, ano po yan? Yan ay larawan lamang kung ano yung pagbabagong nangyari sa kalooban. Okay? So, ibig sabihin, yung pong kilos ng ating kamay o salita ng ating labig, yan, dapat napakahalaga na yan ay consistent. Consistent doon sa pananampalatayang ating tinanggap. It needs to be consistent with the faith we receive. Kaya minsan iba naguguluhan. I remember na may isang na-discourage siya, niyaya, umatin na isang Christian gathering. Nag-disappoint siya kasi nakaranas siya ng discrimination, racism, no? Kaya hindi na siya bumalik. Kasi yung bunga na nakita niya, hindi ito yung gusto kong bunga. Kung ito lang yung bunga na magiging bunga ko din, ayoko. Kaya nanatili siya sa kanyang pananampalatayang Hinduism. At yun ay si Mahatma Gandhi.
Alam niyo, may nagaya sa kanya na sa isang Christian gathering. But he was so disappointed and he was stumbled, no, natisod siya sa pakikitungo sa kanya o pagtrato sa kanya. So, kaya huwag tayo magtaka. Ang tagal na niya, ba't ganun pa siya magsalita? Ang tagal na niya umatin. Wala siyang absent Perfect attendance nga. Dapat nire-recognize kasama sa recognition Sunday Saan niya ganun? Nire-recognize natin. Ayoko naman ng ganun kasi we attend performance na. No? We are human doing na, hindi na human being. Napakalaga po that we are beings created by God. No, pero yan kasi yung inner transformation, medyo nasa level 1 pa lang siya o level 2. Kaya yung kanyang outward expression, level 2 din. Hindi po pwedeng ang inner transformation po ay level 1, pero ang expression po ay level 3 o 5. Pwede naman din. Pwede pa sa ang gulo Pwede ba o hindi? Pwede po, pero ang tawag po doon hypocrisy. Kasi lalabas din po ang totoo. Kahit anong pagtatago po natin, lumalabas po ang totoo. In the long run, lalo na po yung mga unguarded moments. Lalong-lalo na pag ang kalagayan po ay mainit, mahirap, gipit. Lumalabas po ang totoong, sabi nga, totoong kulay. Lumabas na yung totoong kulay. Diba? Kasi nga yung kalamansi pag pinigayan, ang lumalabas po dyan, kalamansi juice. Yung mangga po, di ba? Pag yung pinuree natin at pinilter natin sa katsa, ang lalabas pa rin dyan mango juice. Kasi mangga pinanggalingan nagaling sa mango tree. So, ganun din po. Okay? So, outward expression. Luke chapter 3, tingnan niyo po sinabi ni Jesus dito. Produce fruit. Di pala si Jesus to, si John the Baptizer. Kasi, maganda, nagbabaptism doon. Ang ganda ng mensahe ni John. Tara na, pumunta tayo. Kasi, uso. Alam niyo po na gano'n? Na may tinatawag na bandwagon mentality. Dati uso na pala yun. Dahil nabalitaan nila, dami pumupunta sa ministry na yun, sa gawain, punta na tayo. No, kaya huwag tayo magtaka, bakit ang dami-dami, pero ba't gano'n, parang hindi halata. Kasi pwedeng nadala lang. At ito yung paalala, produce fruit, bunga pa din, in keeping with repentance. Actually, masakit pa yung puna rito, hindi ko na sinama kasi tinawag sila ni John na, you brood of vipers. O, huwag kayong gano'n sakit ba? Huwag kang gano'n. Kasi meron gano'n minsan na napakatalim magsalita na kayong mga ulupong. Teka, hindi. Si John nga, sa isip-isip ko, si John ka ba? Ako yung ako yung leader, ako nga, pero si John ka ba? Hindi po, anong pangalan mo? Hindi, basta gano'n, may ibang gano'n, kung na-convince na pwede gawin yun, You brood of vipers, sabi, produce fruit, sabi gano'n. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Meron tayo ditong youth, Abram ang pangalan. Abram. Ikaw lang, bakit hindi ba ni Ate Lena ang spelling yan? Yan. Yung Abram kasi, pangalan niya bago siya tinatagpo ni Lord. Kaya, pero ang mahalaga doon, anak ni Lord. Yan. Ngayon ba't sumide trip tayo? Yan. So ito yung warning ni John. Na warning ni Lord through the ministry of John the Baptizer. Sabi niya gano'n. The axe is already at the roots of the tree. And every tree, that does not bear fruit. Good fruit pa. Hindi lang fruit kasi pwede nga mag-bear ng fruit pero hindi naman maganda. Hindi maayos. Will be cut down and thrown into the fire. Sabi mga fire. So dito, makikita natin dito, hindi pala sapat na may bungang lumalabas sa puno. Dapat mabuti yung bunga. Dapat mabuti ang bunga. Sabihin nga natin, dapat, kailangan, mabuti ang bunga. Kasi pwedeng may bunga tayong nilalabas, pero kung hindi mabuti yan, sayang kasi sinabi rito na every tree that does not produce good fruit. Good fruit, specifically, hindi sinabing every tree that produces fruit will not be cut down. Good fruit, sinabi niya rito. And again, Jesus emphasized this. Sinabi niya ganon. Yung mga tao, they honor me with their lips, pero malayo ang puso nila sa akin. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
na pwede yung expression natin nasa level 5, pero yung internal transformation level 2 lang o 1. Pwedeng we perform for people. We perform for the Lord. Kaya ang ministry can also be antiseptic. Alam niyo yan? May mga tao po na tinatakpan nila yung pagkukulang sa buhay through serving God. Walang masama doon. Pero kung walang kasamang pagbabago po, eventually the pain will surface. Eventually, yung kailangan baguhin ng Panginoon, maha-highlight po yan. Maha-highlight yan. At alam naman natin yan, locally and internationally, many men and women of the Lord fell from grace. Kasi yung inner transformation nila, hindi tumugma sa outer expression. Lumabas yung natatagong katangian na hindi pa naayos ng Panginoon. Pag ganun po, ang nagiging bunga po niyan, yung bunga na lalabas po, may halong pagmamalupit, may halong pag-i-exploit, may halong abuse. Yun. Towards people. Pero personally naman po, mangyayari po dyan, we feel empty. We feel tired. Pagod. Kasi kailangan palabas na palabas ng bunga. Pero walang pagbabago, walang nararamdamang pagbabago. Kaya napakahalaga, we examine the fruit. Everyone say, examine the fruit. Examine po natin. Because the fruit needs to be consistent with our Lord Jesus Christ. Napakahalaga niyan. Kung ano yung katangian ni Jesus, kasi sabi niya, sundan niyo ako, gayahin niyo ako. Ito yung gusto ko. Ito yung kailangan. Kasi pinakita ng Diyos through His Son Jesus, ito yung original na disenyo niyo eh. Mga mga tender, mga mapagmahal, mga mapagmalasakit, mga mapagpatawad. Mapagpatawad. Devoted sa akin, ang pagmamahal. Diba? Yan. 1 John chapter 3, sabi dito, if anyone has material possessions, tingnan niya, sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions or in truth. Yan. Ipakita. Ipakita sa kilos at katotohanan. Kailangan magkasama yon. Yung kilos sa katotohanan ng Panginoon para po ito ay wagas at authentic. So, ibig sabihin po nito, the works we do, kaya dapat check the fruit. Check the fruit. Hindi check the label, check the fruit. Kasi the works we do and the words we say needs to be consistent with the character of Jesus. So, yung bang sinasabi ko, yung kinikilos ko ba ay, yan ba ay angkop sa karakter ng Diyos na tinanggap ko sa buhay ko. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon po. Second, so we examine, kasi pinapakita niya, it tells a lot about the tree, yan, na pinanggalingan. Pangalawang bagay, fruit reveals what overflows inside of us. So yung bunga po, balikan natin yung mangga, balikan natin yung saging, balikan natin yung kalamansi, kamatis. It reveals what is being, being fed, galing doon sa lupa, galing doon sa puno. So sabi po dito, sabi niya, good man brings good things, for out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Dito, ang pinapunto ni Jesus, yung makikita yung karakter natin sa mga pananalita na ating sinasabi. Kaya ingat tayo sa ating pananalita. Kasi sabi nga, di ba, may kasabihan niya. Ano may kasabihan? Saan nauhuli ang isda? May sasagot, sa dagat po. Ang isda daw nauhuli sa bibig. Matandang kasabihan. Kaya pinag-iingat tayo na yung pananalita natin ay angkop sa pananampalatayang sinasabi natin. Kasi yung bunga, which is yung form ng salita na lumalabas, pati po yung pamamarana, even the manner, everyone say manner, manner which we deliver our words, it speaks a lot about what's inside. It tells a lot about what is overflowing. Pag laging galit ang laging beast mode,
Ibig sabihin po, puno ng galit yung puso o hinanakit. Okay? Pag puno-puno pa lang panunumbat, ibig sabihin puno-puno lang, nagkukwenta pala yan. Pag tumutulong. No? Nagkukwenta pala. Wala, si pastor pala. Opo, yun po talaga kung iyan mo yung, ang tawag dyan yung latent meaning. Diba? Ngayon, bakit nagkukwenta? Kasi nasasaktan. So, yun. Overflow. Kaya ingatan natin. Ingatan natin. Kasi, pinapakita ng bunga lumalabas sa ating buhay kung ano yung naiimbak sa ating pagkatao. Yan. Kaya napakahalaga po, no? That we take care and watch our words. Isang bagay na magandang idin ni Lord sa ating lahat po, kasama na po ako, is yung pagiging tactless. Everyone say tactless. Yan, may tactless. Walang tam-tax pastor. Hindi. Yan po yung ibig sabihin. Yung pag nagsalita tayo, tingnan natin yung impact. Hindi, bahala ka, masugatan ka, problema mo yun. Opo, naniniwala naman po ako, what we say is our responsibility, but what people perceive o paano nila tanggapin yung responsibilidad nila. Pero again, two-way yan. Paano ko ba sinabi? Paano ko ba pinarating? Okay? So, nagkaroon ng hindi pagkakaunawa yung asawa kasi may nabanggit, may nabigkas. Si nanay o si tatay sa isa't isa. Yun lang ang sinabi ko, bakit nagalit siya? Kumusta yung pamamaraan ng pagsasabi natin? Kung yung paraan ng pagsasabi natin maayos, pwede, yung umaapaw naman sa puso nung tumanggap, yun naman din po. Kaya yung bunga niya ay galit. Kasi nga two-way yan eh. Two-way. Mapaano po? Mapagtahanan, mapaaralan, mapag-church. You can tell a lot about the character of a child. Pag yan ay kinokorek. Ano yung nag-uumapaw sa kanyang puso? Pag yan, ito nakakalungkot. Pag pray natin yung mga kabataan, lalo ng mga influencers, kasi lumalabas po na marami, hindi naman lahat, I'm not generalizing, pero lumalabas po may generation na tinataas po na minomolde. There's a generation being raised up, a generation that is entitled. Kaya hindi na makorek. Napaka-sensitive na. At pwedeng hindi lang po younger generation, pwedeng older generation din. Bakit niya ako pinagsabihan ng gano'n? Gano'n, di ba? So, bantayan natin. Because the words we normally express, reveals the content of our hearts. Okay? Pinapakita po ng mga salitang binibitawan natin, pati yung pamamaraan. Kung ano po yung laman ng puso natin, at kung ano yung nag-uumapaw sa puso natin. So yan ba, pananalita na yan, kinakitaan ng pananampalataya, pinakitaan po ng pagmamahal, pinakitaan po ng kababaang loob, kinakitaan ba yan ng pananampalataya, faith? So, di ba? Kasi po, what we say reveals who we are. And who we are shows what fills our heart, or what filled, ano yung pumunok sa ating puso. Matthew chapter 15, for out of the heart comes, tingnan, evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Ito yung ano naman, ang context ito, kasi, ba't hindi nagugas ng kamay ang mga disciples mo? Although kailangan magugas ng kamay. Ano? Kaya lang sila, pinupunto nila tradition, hindi sanitation or hygiene. Sa pinurit sila ni Jesus, kasi na-observe masyadong mga legalistic itong mga to. Sabi niya, out of the heart comes evil thoughts. Puso, hindi labi, ang pinanggagalingan po niyan. Sabi natin, puso, hindi labi. Yung ating puso, ang pinanggagalingan niya na dumaan lamang po yan sa ating labi. At bakit galing sa puso? Kasi inimbak ng ating isipan, tago mo yan. Yan ang ibig sabihin yan. Nabinigyan ng kahulugan ng ating isipan, ayan ang kahulugan yan eh. Minamata ka, yan ang kahulugan yan eh. Inaapi ka niyan eh. Yan ang kahulugan niyan eh. Wala ka daw kwenta. Okay. Pero kung ang kahulugan, mahal na mahal ka niya. Yan, mahalaga ka. O di ba yung lumalabas sa puso natin? Ganon din. Kasi yun yung naiimbak. Di ba yun yung naiimbak? Alam niyo naman po yung istorya ni Pastor, di ba, na-picture na po sa ganito. Puno-puno po ako ng galit noon at hinanakit sa buhay. Kasi yung naimbak sa amin, pang-aap eh. Ang naimbak sa amin, panlalamang. Yung po yung naimbak sa amin growing up eh.
Pero praise God and all glory to God for His goodness. He was able to sanitize. He was able to correct. At aminin ko po sa inyo, until now, I'm still a work in progress. Kaya huwag po kayong panghinaan ng loob. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang panghinaan ng loob. Sabi mo, aayos ka din. Natawa bigla, ayo. Kapag ganun bigla, bawian mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw din, aayos ka din. Yan, bawian mo naman. Two-way eh. Sige, palapakan natin ang Panginoon. So the words we say expresses the contents of our hearts. And the condition of our hearts influences our intention and decision. Kung ano po ang kondisyon ng puso natin, yan po, yan ang magdidikta kung ano yung ating desisyon, paano natin siya gawin, ano yung ating intention. Minsan po, makikita nyo, bakit pag kumuha siya sa handaan, punong-puno yung plato. Tapos, hindi mauubos. Ano? Kasi ang kondisyon ng puso po, lumaki kapos. Lumaki laging inuubusan. O kaya nga na lagi, baka maubusan ako, bahala kayo. Bahala muna kayo. Isang bagay na tinuro po dito sa mga kabataan, di ba kumakain tayo rito, natutuwa naman po ako, na-absorb naman po nila. Bago kayo kumuha ng extra, siguraduhin nyo muna nakakuha na lahat. No? May time po na dumating kami dito, kakain na ng tanghalian, wala na pong ulam na tira kay pastor. No, wala na ulam. Ano, may kumuha ng sobra. Kasi paborito siguro. Alis paborito siguro. Pero ano na yung back sa puso? Pagbabagal-bagal ka, mauubusan ka. O, di ba may ganon? O pagbabagal-bagal ka, mauubusan ka. Yun na yung back. Kaya ang gagawin niya, kuha ng kuha. Alam mo, ikwento ko po sa inyo, na-bless po ako nung nag-mission po ako last year. Salamat po sa inyo kasi kaya po ako nakapag-mission sa ating pong pondo. Pinadala niyo po ako dun sa mga katutubo sa Quezon noong September, no, last year, mag-isang taon na. And then, through sharing, I discovered a very noble and important value system ng mga katutubo. Aita man yan o dumagat. Okay? Alam niyo kung ano yung value system nila? Yung mga yan pala, kinuwento na lang sa akin pagkatapos eh. Pag halimbawa may puno, di ba? Kahit anong puno, o bagay na pwedeng kuhaan ng pagkain, alam niyo yung ginagawa pala nila? Uy, daming bunga, uubusin nila. Wala, bahala na. Hindi, ang ginagawa pala nila, kukunin lang nila kung ano yung sapat sa kanila. Kasi ang idea nila, baka may dadaan din dito na gutom. Nag-iiwan sila para sa iba. Di Pastor, bakit may nagiging swapang na rin? Pardon the word, swapang. Posibleng ano po yan, ano yung naimbak, ano yung naituro, ano yung nakita nila, na ginagawa ng mga unat, na-absorb. Di ba? Pero yun yung ano pa nila, value system nila, na there should be plenty for everyone. Hindi ko kailangang ubusin yan. Hindi ko naman mauubos ng kukunin ko eh. No, hindi ko naman mauubos ng kukunin ko eh. So the condition of our hearts influence our intention. Kung ang isip natin ay isip kapos, mahirapan po tayo magbigay ng ikapo at offering. Okay? Kung yun po yung isip natin. Pero kung isip natin, hindi, my God will supply my needs according to His riches, walang problema na tayo ay sumuporta sa gawain ng church. Ganon din po yung desisyon natin. Okay? So kung ang condition po ng isip natin, mas priority itong gawain na ito kaysa magsimba o magdasal, it will influence our decisions and intention. Mamaya na ako magsisimba o online na lang. Mamaya na lang ako magdasal. So condition po yan ng ating mga puso. The way we prioritize things, it shows the condition of our hearts. Bakit yun ang ating na-prioritize? Yan. So Acts chapter 8, tingnan niyo pa. So gumagawa ng himala at tanda yung mga disciples. May isang manggagamot. No? Nakita niyo, maganda yun magandang idagdag sa aking kaalaman.
Oh, in Jesus' name, napalaya yung ano. No, ako bago ko palayaan yung kung ano-anong orasyon pa kailangan ko, mga dahon-dahon, no? So, nakita niya, when Simon saw that the Spirit was given at the laying of hands, the apostles, he offered them money. Binili niya. Sabi niya, give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Gusto ko rin yan. So, binili niya. Ano sabi ni Pedro? May your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. Nirebuke niya. Nirebuke niya. At ito, you have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Again, yung imbakan ng value system, yung imbakan na pinanggagalingan ng desisyon at intensyon, hindi tama. Kaya hindi tama yung lumabas. Ang intensyon niya, madagdagan yung kanyang kaalaman para madagdagan yung kanyang kita. Yun yun eh. Kita, yun na. So, pwede rin naman, I'm assuming, no? Isip ko rin, baka gusto niya mas sumikat kasi, wala na, nilay hands lang, gumaling. Baka yun din, fame and fortune. Pero sa galing yan kasi naimbak sa puso. Hindi tama yung puso. Kaya pansinin niyo po dito, no, minsan, may kausap ako, nasabihan ako, mas mahigpit pa po kayo kay Jesus eh. No? Mahigpit pa. Kasi hindi na-assign na mag-speak or ano. Kasi nakikita ko yung puso, hindi pa okay eh. Paano yung nakikita hindi okay yung puso? Yung mga desisyon. Yung kilos. No? So bakit ko yung pagkakatiwala yung pulpito? Bakit ko yung pagkakatiwala po yung mikropono? Kasi ano man ang sabihin po dito, mamamagnify po niyan 10 folds or 100 folds. The heart is not right. Alam niyo buong kapakumbabaan ko pag gumagawa po ako ng mensahe, takot na paghingi ng paumanhin sa Diyos ang ginagawa ko po. Dahil natatakot po ako dahil gusto kong i-share sa inyo ay galing sa puso na hindi tama before the Lord. Kaya sana po, before we minister, Lord, tama niyo po yung puso ka, tama niyo po yung intention. Kaya nga po sana when we minister before people, to people, ang intention natin hindi lang para dumami. Kasi yung pagdami po, ano na po yan it follows yung pagdami. Pero kaya tayo magpipray para sa ibang tao, kaya tayo tumutulong para maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. At pag naramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos, si Jesus na mismo mag-a-attract sa kanila. Halika, magsimba ka na anak. Gusto mo yan nakita mo, naramdaman mo, halika. May lugar na kung saan dinevelop yung ganyang puso. Gagawin ko rin yan sa iyo. Gagawin ko rin yan sa iyo. So intention, heart check. Check the content. Kasi, sabi dito na repent. Repent. Check natin yung content ng puso natin. Check yung, paano natin na-check? Yung lumalabas dito. Kasi minsan, nakukumbinsin natin ng sarili natin, ayos tayo. Pero kung titignan lang natin yung bunga na lumalabas sa atin, yung ating desisyon, yung ating mga choices, yung ating mga salita, makikita natin na it comes from what overflows from our hearts. Nanggagaling po yan sa nag-uumapaw sa ating puso. No? Sa ating puso. Yan. Heart check. Tahimik ka. Tahimik. Gusto ba? Yan. So, yan. Pinapakita nito, ano yung nakaimbang. Pangatlo at panghuli. Ay, salamat. Pangatlo at panghuli. Kasi mukhang uulan na, Pastor. Yan. Yung bunga, it reveals, hindi lang kung ano yung nag-uumapaw. So kung yung umaapaw ay hindi tama sa mata ng Diyos, it reveals the care and nurture our hearts need. It reveals the care and nurture needed ng puso. Kung maayos yung lumalabas, o paano mapapanatiling laging maayos? Kung hindi naman maayos, paano maayos? Walang kawala. Sabi mo nga, walang kawala. So the fruit, if you will just pay close attention, it reveals not just kung anong umaapaw, kundi it reveals kung ang umaapaw dyan ay hindi tama, kailangan ayusin. Kung maayos naman, kailangan i-maintain o gawing mas maayos. So, walang lusot. Sabi mga, walang lusot. Walang lusot. Yan. So, tingnan niyo yung sinabi ni Jesus. Balikan natin yung passage.
The good man brings good things out of the good store. His heart. And evil man brings evil things out of the evil store. So kung good, gawing better, gawing best. Kung evil, gawing good. Gawing good. Di ba naikwento ko po sa inyo yung isang storya na yung isang baryo, tinatamaan sila ng cholera. Kasi dapat may outbreak ng cholera. No, chini-check nila, saan nga galing to? So, baka galing, akala nila doon sa mga pagkain, hindi naman. Tapos, kumuha ng sample doon sa, doon sa ilog na hindi naman. Hindi naman. Walang traces ng cholera. So, talagang ganun, dami nang namamatay, nang nagkakasakit. Until, nag-decide sila, sige nga, sumisit nga tayo, ano ba meron dito? And doon, nakita po nila sa ilalim, meron palang patay na hayop. Na doon sa, yung dinadalo yung papunta doon sa tubo, papunta doon sa kanilang planta. Ando doon pala. Papunta doon sa kanilang mga balon, yun. So, hindi halata sa ibabaw nasa ilalim kasi. Kinuha lang nila sample yung ibabaw. Nasa ilalim pala yung nabubulog. No? Ano yung mahalaga po yan? No, naalala ko kasi may office mate ako. Gusto ko dati mag-aquarium na yung salt water. Kasi ang gaganda ng mga isdang alat, makukulay. Kaysa yung mga isdang tabang sa aquarium. So alam yung ginagawa ng mga hobbies ng saltwater fish, minimaintain po nila yung temperature, minimaintain po nila yung salinity, at isang bagay na napakahalaga po, bukod doon sa salinity, yung alat, saka yung temperatura, ay yung kalinisan ng tubig. May time, hindi natanggal ng office mate ko, may namatay pa ng isang isda, hindi niya natanggal. Hindi niya natanggal. Nabulok doon, so nabulok. So siguro kinakain na pero yung hindi nakain na bulok. Alam mo nangyari, nangamatay mga isda. Kung nangyari, di ba kinain? Hindi pare. Kumpare ko kasi. Ano yan nalaso yung tubig. Nalaso yung tubig. So ganun din po yun, we check yung kondisyon ng imbakan. Kung maayos ang lumalabas, i-maintain. Mas gawing maayos. Kung di naman maayos, ayusin. Kasi there's a need for God to continuously transform us, by transforming our inner character. Kaya tuloy-tuloy pa din po tayo. Yung paborito ni Ate Helen, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa din po tayo. Wala pong makakapagsabi na I have arrived. No, na ako lang dito na Kaya dito para kayo. Sino yung nagsabi? Diba? No. Ganun po. Wala po. Meron po sa ating nauuna, pero inaayos pa rin ni Lord yan. Pero medyo mabagal maglakad, pero sana po magpaayos pa rin kay Lord. Okay? So Jeremiah 17, verse 9 to 10, the heart is deceitful above all things, and beyond pure, who can understand it? Then sinabi ni Lord, ako lang, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Tapos tingnan nyo, to reward a man according to his conduct, bunga. According to what his deeds deserve. Again, bunga. Conduct, deeds. Yung conduct, deeds. Balikan natin ang konteksto pag binanggit ko yung salitang heart, sa Bible. Hindi po yan yung passionista na asawa ng isang politiko. Pag sinabi pong heart, hindi po yan artista. Ang heart po, yan po yung tumitibok ang alam natin. Opo, kasi pag nawala na ng tibok yan, patay na tayo. Pero ang konteksto po niyan, heart is yung ating pag-iisip. Pag sinabing heart, yan yung ating damdamin at yan yung ating pagdedesisyon. Sa madaling salita, heart refers to the whole being. Yung kabuuan, hindi lang damdamin. Kaya nga kung ano yung lumalabas sa atin, nagaling sa ating puso, ibig sabihin, lumalabas sa ating pagkatao, mula sa ating pagkatao. Ano bang iniisip ko kaya ako nasabi yun? Paano ko ba kasi tinitignan yan? Okay? So, halimbawa, pag tayo po nati-trigger, di ba nagagalit tayo pag may nagtaas ng boses sa atin? Baka kasi tingin natin, ano ba ito? Nakakalalaki ito Di ba ganon? Di ba ganon, Yung mga road rage, nasingit, parang nakakalalaki ito Ang tingin niya kasi ganun, parang nakakalalaki siya. Di ba yung pagbata siya, hawakan mo nga tenga. Uy, nawakan ng tenga, ito nga, hawakan mo nga. Ay, hindi nawakan, duwag. Pag ang tingin, hindi nawakan yung tenga, duwag. Hawakan din niya, may away na.
Sa buong pagkatao, paano natin tignan, ano yung pakiramdam natin doon, and then paano tayo magdedesisyon. Kaya bantayan po natin. Mabantayan natin. Buong buong pagpapakumbaba po, ako po work in progress pa rin. Na may time po na ako na iinis, may time po na ako ay nababanas. No, kaya maganda, let's look at the fruit na lumalabas. Matthew 13. Sabi diyan, this is why I speak to them in parables. Though seeing, hindi nila nakikita. Hearing, they do not hear or understand. Narinig, pero hindi naunawaan. Sabi kasi ni Isaiah, you will never ever be hearing, never be understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. Bakit? Because the people's heart has become callous. Manhid. Nakakalungkot po, pagka naging manhid ang puso, may pag-asa pa naman. Pero pag hindi tumugon, yung tao na ayusin, alagaan ang puso, pag nagmanhid po yan ang hirap. Kasi they hardly hear with their ears, they have closed their eyes, otherwise they might see with their eyes and hear with their ears. And understand with their hearts. Yan. At doon lang po makakaporma ang Diyos. And in turn, I would heal them. Baka kaya po hindi makaporma ang Diyos sa buhay natin. Kasi nga, hindi na tayo tumutugon kalyos na yung puso natin eh. Kaya do a fruit check, to check the condition where the fruit is coming from. So that God can move. Sabi niya, blessed are your eyes because they see, your ears because they hear. Yan yun. Alam niyo mga kapatid, sinabi ko rin po sa sarili ko to habang ginagawa ko itong mensahe. Ang isang puso na maayos at minimenta na, no, a heart that is well taken care of and nurtured, nagbibigay po yan ng puwang para ang Diyos ay kumilos. Binibigyan po natin ng puwang, binibigyan po natin siya ng lugar para kumilos. Bigyan po natin ng puwang. Gano'n man kaliit, kaya pong kumilos ng Diyos dyan. Ang mahalaga, binibigyan natin siya ng lugar sa buhay natin. Ngayon, paano natin iingatan ang puso natin? Paano natin aalagaan? Mabilis. Una po, bantayan natin itong mabuti. Sabi sa Proverbs, guard your heart above all else. Bakit above all else? Kasi puso ay desisyon, pakiramdam, at pagpipili, pag-iisip. Guard it well. Pangalawa, avoid wrong influences. Bantayan kung ano ang naiimbak dito. Pag binantayan natin siya, malalayo tayo sa mga maling impluensya. Yan, sabi ni Pablo, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pag ang sinamahan po natin, maling tao, mali ang magiging desisyon sa atin. Bakit? Kasi mali ang may imbak sa puso natin. Yan. Mali ang may imbak. Kaya nga, di ba, minsan ba't simula sumasagot sa akin? Kasi napasama sa barkada na, mga tuwirang ka lang naman pa, ganito sasagutin mo ha. Okay naman po magpaliwanagan ng mga youth. Pero kung pabalang yan at walang respeto, mali yan. Mali pa din yan. Okay? So avoid the wrong influences, wrong choices. At ang dami po niya sa internet. Sana po pinipilter natin yung pinapanood natin. Pinipilter po natin yung binibigyan natin ng access sa buhay natin. Avoid wrong influences. And, hindi lang po sapat na we avoid, we fill our hearts with the right things. Sabi nga ni David, ito yung una at mahalaga. Your words I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Sinabi niya yan sa Psalm 119 verse 11. Kaya nga meron tayong time of refreshing, meron tayong quiet time, meron tayong devotion, meron tayong Sunday service. Yung mga salita ng Diyos sana naiimbak sa puso natin. At lumilikha ng pagbabago. Hindi para yumabang, di ba? Meron po kasi iba, hindi na babago, lumalaki lang yung ulo. Nagiging hydrocephalus na. Yung mahirap po, pag hindi na bago tayo ng salita ng Diyos, yayabang lang po tayo. Yayabang. Parang laging tama, wala nang ginawang mali yung iba. Dahil quote ng Bible. Pero ang tanong, paano ka binago niyang kino-quote mo? No? So, we fill our hearts with the right things and we let those right things transform us. Yan. Paano? Ito. Have the humility to trust God
Nababaguhin niya tayo sa pamamagitan po ng iniimbak natin sa puso natin. Pero syempre, kailangan tumugon tayo. Kaya nga si David, tignan niyo, tumugon siya. Yung Psalm 51, background lang, sinulat po ni David yan nung nagkasala siya kay Bathsheba. Pero hindi po siya nag-self-pity, hindi po siya nag-self-condemnation, wala na akong Minsan ganun nangyari, no? Hindi na nag-church, hindi na nagdasal, hindi na nagbasa ng Bible, kasi pinukundina ng demonyo. Pag ganun po, trabaho po ng accuser of the brethren yun, ng demonyo. Wala ka ng pag-asa. Oo, serve ka pa, kakanta-kanta ka pa dyan, tugtog ka pa dyan. Yung kamay mo kung ano pinagagawa, yung mata mo kung ano napanood. Pag ganun po, have the humility to come before the Lord. And Lord, create in me a pure heart. No? Kasi kahit na punuin natin ito ng salita ng Diyos, kung hindi natin pagkakatiwala sa Diyos yung pagbabago, sayang po. Sayang. And with that in mind, be intentional. Since the fruit shows what needs to be taken care of and nurtured, be intentional to take care and nurture our heart. Kasi it reflects God's transformative work sa buhay natin. Wala pong magandang katibayan, kundi yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung pagbabago po hindi lang sa pananalita, kundi yung pagbabago sa ating pakikitungo, sa kapwa, yung pagbabago ng ating pagdedesisyon, yung pagbabago ng ating pagmamalasakit, yung pakikisama sa iba, yung pagbabago kung paano tayo magpakita ng pagmamahal. Yan po. Yan po. Kaya mga kapatid, sabihin natin, do a fruit check. Yan. Check natin yung bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang bunga po, indicator ng karakter yan. Ang bunga ay nagpapakita kung ano yung nag-uumapaw sa ating puso. It reveals what overflows in our hearts. So, ano yung nakaimbak dito? And the fruit that comes out of our lives, it reveals the care and nurture needed for our hearts. Pinapakita ko, well taken care yan Okay So yan mga kapatid. So, in closing po, I want us to reflect on these two. Mga connect group, sana po after ng service, pag nilayan po natin to ng buong linggo, dito po mangyayari ang maturity. Sinasabi ko po sa inyo, pag wala pong pagtugon at pagninilay, baka po pasok dito, labas dito. Baka pasok dito, sa baba lumabas. No? But if you will just reflect and work on what our reflection reveals, dun po nangyayari ang maturity at pagbabago. So ano-anong bunga lumalabas sa aking buhay? Ano kaya? Mamaya lalabas kayo dito. So pag-uwi, anong bunga lalabas sa atin? Bukas. Bagong linggo na naman, sa trabaho, sa eskwelahan, sa bahay. And anong mga bunga ng pagbabago ang ibig ko pang gawin ng Diyos sa kanyang biyaya? Sagutin po natin yan sa buong linggo na ito. At yun po, I believe po that the fruit in our lives will change. Amen? Palapakan natin ang kabutihan ng Panginoon. Tandaan natin, the fruit reveals the truth in our lives. Sabi natin, our fruit reveals the truth. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat and let's pray. Let's pray. Tatlo lang po yun, pero alam po, medyo overload. Pero balikan natin. If you want, review the message po. Pinapost po natin yung recording. Review. Lahat po tayo work in progress. Yung bunga po sa ating buhay, inaayos pa rin ng Diyos yan. Pinapatamis niya. Yung bunga ng buhay natin, mas lalo niya pinapahitik, pinapadami. So, mapamagulang ka man, mapaasawa ka man, o mapaanak ka, mapaestudyante ka, trabahador, empleyado, pinapabunga ng Panginoon ang buhay mo ngayon. Gusto kong i-assure ka, ang gusto ng Diyos, maging mabunga po tayo. Pero, bayaan po natin siyang gawin yung gusto niyang gawin and let's respond to Him. Because the fruit reveals the truth. It reveals character. It reveals what's inside of us. Ano yung naimbak? Saan tayo nanggagaling sa ating pananalita, pag-react, pag-respond. At pinapakita nito ano yung dapat pang ayusin, ano yung dapat pang i-maintain, ano pa yung dapat pagandahin. Kaya right now, let's come before the Lord in humility. Let's come before the Lord in honesty. Ano yung pagbabago na gusto mo pang gawin ng Diyos
sa imbakan ng kanyang kabutihan, yung puso natin, yung buhay natin. Sige po, eyes closed, heads bowed down. Pigit ang mata, yung ang ulo. Right now, come before the Lord in all humility and honesty. Lord, malapit po ako sa inyo ngayon. Dami pa pong aayusin sa akin. Sa akin po, bilang pastor ninyo, bilang pastol na inassign dito sa Taytay, Church So Blessed International, marami pa rin pong akong ipapaayos sa Panginoon. Kaya lumapit po tayo sa Kanya ng buong kapakumbabaan. And right now, as a sign of humility and surrender, taas natin isang kamay o dalawang kamay kung gusto mo itaas yan. Total, nakapikit naman ang mata natin. Huwag mong pansinin yan nasa katabi mo. I believe the Lord wants to encounter you. Gusto niya magkaroon ka ng enkwentro ngayong araw na ito, kaya sinagasa mo yung pag-ulan. Pumunta ka kahit na tingin mo maulan, mabaha. Baka pag-uwi maulan. Gusto kang katagpuin ng Panginoon. Ngayon, kapatid. So, eyes closed, heads bowed, hands raised. So, isang kamay, be surrendered before the Lord. Sabihin mo ngayon, Lord, ito po yung mga gusto kong pagbabago sa buhay ko na gawin niyo pa. Para po magbago yung bunga na lumalabas sa buhay ko. Magbago po yung aking salita. Magbago po yung aking mga pagdedesisyon. Magbago po yung aking mga pagpipili, choices. Magbago po yung aking pananaw. Kasi kung ano po yung aking tanaw, yun po yung aking magiging kilos at damdamin. Lord, what I believe will influence what I do and what I decide on. Lord, kaya kung may kailangan itama niyo po yung mga nakaimbak sa puso ko po. And Father, as we lift our hands, Lord, let healing flow. Kung meron pong kailangan ng kagalingan, Lord God, spiritually, may kailangan po ng kagalingan. Lord God, emotionally, Lord God, may kailangan po ng healing from any offense. Healing, Lord, from any negligence. Lord, na pabayaan kami, naka-receive kami ng pangit na salita, kaya na-discourage po kami. Kaya po umayaw kami. Lord, let healing flow. Let the mind of Christ be upon you, kapatid. Receive the mind of Christ. Yes, Father, we come before you. Holy Spirit, guide us. Guide us. Kung paano si Joseph, na anak ni Jacob, nagawa niyang patawarin yung kanyang mga kapatid kasi nagbago siya ng pagtingin doon sa nangyari sa kanya para pala sa mabuti yung pinagdaanan niya. Kailangan po ng pagbabago ng aming pananaw, pagbabago ng aming pagtanggap, para mabago po yung aming pagtugon at pakikitungo. And we receive that in Jesus' name. Receive, receive, receive. Holy Spirit, spare no one, mula estudyante hanggang sa mga magulang. Daanan niyo po kaming lahat, maging kami narito sa stage. Daanan niyo po kami. Kanina we sang, Open Heaven. Lord, in this open heaven, search our hearts, Lord. The container where the fruit of our life comes from. Yung aming pagkatao na kung saan nanggagaling ang aming mga desisyon, aming pananalita, aming pakikitungo, ang aming pagpipili, ang aming damdamin. Search our hearts, Lord. Search our being, ang aming pagkatao. Bayad po yan ni Jesus. Kaya, Father, search us and transform us. Sabihin natin, transform us, Lord. Transform us to Christ-likeness. In such a way, Lord, na yung aming salita mag-align sa aming mga ginagawa. Dahil ang aming salita at mga gagawin, naka-align po sa inyong mga nagawa, Panginoong Jesus. It aligns with your kingdom values, Lord. Yan po yung pinaalala nyo sa inyong mga disciples at sa lahat na nakikinig, Lord God, that we will live as sons and daughters under your care. Salamat po. Receive, receive, receive. And Father, as we receive the transformative work ninyo sa buhay namin ngayon, I pray, Father, increase niyo po yung aming awareness, yung kamalayan sa pagbabago na yan. Yung kamalayan sa pamamagitan po ng resulta ng pagbabago na yan. Maramdaman po ng mga kapatid kong ito yung pagbabago na yan. Maramdaman po nila yung bunga ng pagbabago na yan. Makita po sa kanila yung pagbabago na yan. Makita po sa amin lahat.
makita po sa aming church yung mga pagbabago na yan. Yan po yung aming itinataas at buong pananampalatayang tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon.